Baby, 6 na buwan na tayong nagde-date. 23 oras akong sumakay ng tren para lang makita ka. Iyan ang reaksyon mo. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi talaga kita kilala. 10 minuto ang nakalipas, nag-text ka sa akin na nami-miss mo ako. Wow, maling meetup ba ito? Miss, sigurado ka bang tamang tao ang pinuntahan mo? Hindi ako ang nagpadala ng mensaheng iyon. Paano naging posible iyon? Momo ang username mo, ikaw ang nasa profile picture, Ashford University ang paaralan, at Milo ang tunay mong pangalan. Sinasabi mong hindi ikaw. Diyos ko, si Major T pala ito, lihim na nakikipag-date si Milo sa isang babae online. 6 na buwan na tayong magkasama. Nagpadala ako sa iyo ng 8,600 yuan. Pambayad sa gastusin, pambili ng pagkain at pambili ng relo. Nagkakamali ka. Wala akong natanggap. Wala kang natanggap. Kung ganoon, basta na lang nawala sa hangin ang pera ko. Miss, hindi talaga ako ang nakadate mo online. Na-scam ka. E-report mo sa pulis. Sandali. Ilabas mo ang telepono mo at ipakita mo ang account mo. Anong panahon na ba ngayon? Bakit gumagamit pa rin siya ng flip phone? Niloloko mo ba ako gamit ang basurang iyan? Ito lang ang meron ako. Flip phone. Sinong college student pa ang gumagamit ng ganito? Sino ang nakakaalam? Nagpapanggap ka bang mahirap? Araw-araw ko talaga itong ginagamit. Hindi pa ako kailanman gumamit ng smartphone. Hindi ka pa nakagamit niyan? Paano naging posible iyon? Kung ganoon, sino ang kachat ko gabi-gabi? Multo. Sinabi mo sa akin noon na mahirap ang pamilya mo, natatakot kang maliitin ka ng mga kaklase mo, at hindi ka pa kailanman nagkaroon ng disenteng relo, kaya hiniling mong bilhan kita para hindi ka mapahiya. Ano ito, peking relo na 99 yuan? Kalahating buwan akong nagtipid para mabili ito para sa iyo. Parang nakita ko na ang relong ito kung saan. Ano, handa ka na bang umamin ngayon? Heto ka habang nagbabasa sa classroom, heto ka habang nakapila sa cafeteria, at heto ka habang naglalaro sa dorm. Ayu, saan mo nakuha ang mga ito? Teka, ikaw ang nagpadala sa akin ng lahat ng iyan. Pinaprint ko ng palihim ang lahat ng iyon. Impossible. Hindi ako kailanman kumuha ng mga larawang ganyan. Wow, Major Tay. Sander, tamang-tama ang dating mo. Bilis, tulungan mo akong linawin ito. Sabihin mong wala akong smartphone. Milo, ayokong magsinungaling sa lahat. Ano? Roommate mo siya. Sabihin mo ang totoo. Nakita mo na ba siyang gumamit ng smartphone? Nakita ko siyang nagtatago sa ilalim ng kumot noong hating gabi. Nagliwanag ang screen ng telepono niya. Ano? Sander, ano ba ang sinasabi mo? Momo, sobra kitang nami-miss. Diyos ko, talagang palipat-lipat ng babae si Milo. May higit pa siyang isang girlfriend online. Momo, baby, sobra kitang nami-miss. Halika rito at halikan mo ako. Miss, sino ka ba talaga? Hindi talaga kita kilala. Buwisit. Sa telepono, tinatawag mo akong sweetheart araw-araw. Kayo na nagkita na tayo, miss na ang tawag mo sa akin. Hoy, bakit mo sinasaktan si Momo? Boyfriend ko siya. Kalokohan. Malinaw na boyfriend ko si Momo. Nagpadala ako sa kanya ng 10,000 yuan noong Valentine's Day. E ano kung 10,000? Binigyan ko pa siya ng gintong pulseras. Ako ang girlfriend niya. Ako ang tunay niyang girlfriend. Mo, sabihin mo sa amin kung sino sa aming dalawa ang tunay mong girlfriend. Posible kayang wala talaga akong kilala sa inyong lahat. Wala sa inyo ang girlfriend ko. Milo, niloloko mo pala ng sabay-sabay ang ganito karaming babae. Hindi. Hindi ko talaga sila kilala. Tingnan natin kung paano pa siya makakapagpalusot ngayon. Nagpatotoo na mismo ang roommate niya. Paano magiging peke iyon? Sander, kailan ko ba itinago ang sarili ko sa ilalim ng kumot ng hating gabi habang naglalaro sa smartphone? Milo, ang dami ng biktimang pumupunta rito. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi pa huli para umamin ka ngayon. Bakit ako aamin sa bagay na hindi ko ginawa? Nagpatotoo na mismo ang roommate mo, pero nagpapanggap ka pa ring inosente. Ano ang ibig mong sabihin? Momo, buong panahong ito, nagsisinungaling ka sa aming lahat. Hindi. Kung ganoon, sabihin mo ang totoo. Ilang girlfriend ba talaga ang sabay-sabay mong mayroon? Wala kahit isa. Hindi man lang makapag-login sa social apps ang teleponong ito. Hindi rin ito makatanggap ng mga online payment,
Kaya kung sino man ang nakikipag-chat at kumukuha ng pera sa inyo online, hindi ako iyon. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tingnan ninyo ang payment account. Siguradong hindi iyon tugma sa numero ng telepono ko. Pero sino ang makakatiyak na wala kang pangalawang smartphone? Madaling maghanda ng flip phone para lang sa palabas, tiyak na pinagplanuhan na ng maaga ng isang scammer ang lahat ng ito. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang mga larawang ito. Ang classroom, ang cafeteria, at ang dorm, lahat iyan ay mga larawan mo. Tingnan ninyong mabuti, wala sa mga ito ang malinaw na nagpapakita ng mukha ko, at malabo at madilim ang mga larawan, mas mukhang palihim na kinunan. At ito naman ay larawan ko habang naglalaro sa dorm madaling araw. Ang tanging taong makakakuha ng larawang ito ay ang roommate ko, si Xander. Milo, nagsalita ako para ipagtanggol ka dahil sa kabutihan ng loob ko. Bakit ngayon ay sinisiraan mo ako? Hindi ako naninira ng sinuman ng walang dahilan. Pwede nating puntahan at kunin ang ebidensya. Maaari mong ipaliwanag ang mga larawan, pero paano naman itong relo? Noon, sinabi mong galing ka sa isang liblib na nayon na hindi ka pa kailanman nagkaroon ng disenteng relo at natatakot kang pagtawanan kaya binilhan kita nito. Hoy, itong relo mo. Mura at pangkaraniwan lang ang estilo nito. Maraming may ganito. Tingnan mo ang delivery signature record, magiging malinaw ang lahat. Tingnan natin kung sino talaga ang tumanggap ng package ng relo. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Ano ang kinatatakutan mo? Hindi ako natatakot. Kung ganoon, huwag mong gamitin ang magkatugmang relo para pagbintangan ako. Ang magkaparehong relo lang ay hindi sapat na patunay ng kasalanan, pero hindi mapeke ang impormasyon sa delivery signature. Hindi makapag-install ng kahit anong chat API ang device kong ito, imposibleng nakipag-chat ako sa inyo online. Maaaring manakaw o palihim na kuhanan ang mga larawan, maaaring gayahin at itago ang tunay na pagkakakilanlan ng mga account, pero ang mga record ng money transfer ang isang bagay na hindi mapeke. Nasa iyo pa ba ang order number noong binili mo ang relo? Tama, itinago ko ang lahat ng order record. Paano naman ang transfer records? Iyong dalawang iyon. Kung ganoon, dito tayo magsimula. May mga kamera sa campus delivery station, matutukoy natin kung sino mismo ang kumuha nito. Hindi naman yata tama iyan, pribadong impormasyon iyan. Bakit ka kinakabahan? Ano naman ang ikakabahala ko? Sige, tingnan ninyo. Ngayon, aalamin ko ang buong katotohanan. Kung sino man ang nagpanggap na si Milo para lokohin ako at kunin ang pera ko. Sasali rin kami sa investigasyong ito. Heto ang order number ng relo. Delivery address, Rivermont University, Men's Dorm Building 6. Mukhang dorm natin yan. Ang daming lalaki sa dorm na iyan, hindi mo pwedeng sabihin na ako iyon dahil lang magkapareho ang relo natin. Kaya kailangan nating tingnan kung sino ang lumagda sa pagtanggap nito. Noong nakaraang Miyerkules, alas 4:20 ng hapon na deliver ang package. Nag-aaral ako sa library noong araw na iyon. Maraming kaklase ang makakapagpatunay para sa akin. Posible kayang may nagpanggap talaga sa kanya para sa online romance? Wala talaga siya sa dorm. Kung ganoon, sino ang tumanggap ng package? Huwag ninyo akong tingnan. Iniwan lang ang package sa delivery rack sa labas ng dorm. Kahit sino pwedeng kumuha nito. Pero hindi iniwan sa delivery rack ang relo na ito. Personal itong tinanggap at nilagdaan, gamit ang numero ng teleponong nagtatapos sa 8372. Mukhang katulad ng sa iyo ang mga huling numero ng telepono na iyon. Maraming tao ang maaaring magkapareho ng huling mga numero. Hindi ibig sabihin noon na ako ang kumuha nito. May security footage din noong kinuha ang package. May mga kamera pa sa campus delivery station. Paano mo nalaman na wala? Bilis, tingnan natin kung sino iyon. Huwag ninyong tingnan. Ang taong ito. Nakamaskara siya. Talagang hindi mo masasabi kung sino siya. Pero maaari pa rin nating subaybayan gamit ang numero ng teleponong ginamit mo sa pag-SIM para dito. Isa ka lang ordinaryong college student. Ano ang karapatan mong alamin ang numero ng telepono ng isang tao? Hindi ako nanghihimasok sa pribadong impormasyon, verify ko lang. Sander, dahil sa sinabi mo, kaya mo bang sabihin ang huling mga numero ng sarili mong phone number? Bakit ikaw ang may karapatang maghinala sa akin? Gusto kong ako mismo ang magpatunay. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang relo. May ukit ang binili ko na partikular kong ipinagawa. Hindi ko alam kung anong ukit. Ipinaukit ko rito ang pangalan ni Milo. Alam ko na. May ukit man ang relo o wala, isang tingin lang, malalaman na. Relo ko ito. Walang makakakita nito. Teka, walang may gusto sa relo mo,
pero kung talagang sa iyo ang relong ito, bakit ayaw mong ipakita sa lahat? Tama, hindi niya kayang ipakita. Milo, talagang gusto mo ba akong itulak sa kapahamakan? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Sige, ilabas mo ang relo at ipakita sa lahat. Sander, ganoon ba kahirap tanggalin ang relo? Kahit ako pa ang tumanggap ng relong ito, hindi ibig sabihin na sa akin ang account. Hindi ba pwedeng pinakiusapan lang ako ni Milo na tanggapin ito para sa kanya? Tama, pero kanina lang sinabi mong kaibigan ang nagbigay sa iyo. Gusto mo bang i-replay ko ang recording para marinig mo? Talaga bang ni-record mo ako? Para makasiguro lang. Yitsid, nalaman na niya ang tungkol sa relo, paano kung may masabi akong hindi dapat? Sino ang tintext mo? Sinasabihan ko lang ang roommate ko para hindi sila mag-alala. Kanina sinabi mong kaibigan ang nagbigay sa iyo ng relo, tapos sinabi mong pinakiusapan ka ni Milo na tanggapin ito para sa kanya, kaya sino ba talaga ang nagbigay sa iyo ng relong ito? Magkapareho lang naman ang relo, ano ang karapatan mong pilitin ako? Pwedeng magkapareho ang estilo ng relo, pero hindi pwedeng magkapareho ang ukit. Bakit may karapatan kayong lahat na pagdudahan ako? Gusto kong patunayan ang sarili ko. Pwede kang tumanggi, maghihintay na lang tayo sa pulis at ipapasil natin ang relo bilang ebidensya. Tanggalin mo at titingnan ko kung may. Huwag. Kung hindi mo kinuha ang relo niya, ano ang kinatatakutan mo? Milo, talagang gusto mo ba akong itulak ng ganito kalayo? Ikaw ang nagtulak sa akin hanggang dito. Sige, dahil gusto ninyong lahat makita, ipapakita ko. Tanggalin mo ang relo. Tingnan natin ang likod. Ipinaukit ko ang pangalan sa likod. Ito ang ipinaukit ko. Sasabihin mo pa ring magkapareho lang ang estilo. Ako ang tumanggap nito para sa iyo. Oh, pinakiusapan kitang tanggapin ito. Tama, natatakot kang malaman ng iba na nakakatanggap ka ng mga regalo mula sa online romance mo kaya pinahawak mo muna sa akin. Pero hindi ba sinabi mo kanina na kaibigan ang nagbigay sa iyo? Una, kaibigan ang nagbigay tapos pinakiusapan ka ni Milo na tanggapin ito. Sander, alin sa dalawang iyon ang totoong nangyari? Natakot ako at nalito ako. Hindi ba pwedeng nagkamali lang ako ng sinabi? Nalito ka kaya nagkamali ka ng sinabi. 2 beses? Ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mag-interrogate ng estudyante rito? Vienna. Milo, isang card, isang magkaparehong relo, ano ba talaga ang napapatunayan nito? Hindi nito napapatunayang siya ang nakipag-online relationship at hindi rin ito napapatunayang siya ang kumuha ng pera. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang pag-imbestiga sa account at mga payment. Isa ka lang ordinaryong junior, ano ang karapatan mong pakialaman ang pribadong impormasyon ng isang estudyante? Hindi ako nanghihimasok sa pribadong impormasyon, nangangalap ako ng ebidensya. Ang ginagawa mo ngayon ay nang udyok ng cyberbullying laban kay Xander. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang na-scam. Hindi pa rin iyon dahilan para siraan ang kaklase mo dahil lang sa isang relo. Kung ganoon, subaybayan natin kung saan napunta ang pera. Sobrang sabik mong siraan si Xander, sinusubukan mo bang ibaling sa iba ang sisi, o dahil ba nakipag-break ako sa iyo 3 taon na ang nakalipas at naging kami niya? Nagsiselos ka ba? Diyos ko, dating nobyo pala ni Milo ang Campus Belle. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. Hindi makapag-login ang phone ko sa kahit anong account para makipag-chat sa mga tao online, malinaw na hindi ako ang nanloloko at kumukuha ng pera. Kung ganoon, sino ba talaga ang nakikipag-chat sa akin? Nag-message na naman sa akin si Momo. Pero tama ka, nandito ka lang, nandito rin ang phone mo, kaya sino talaga ang nagpadala ng mensaheng ito? Kahit paano, pinapatunayan nitong hindi ako ang nagpapadala nito ngayon. Baka ipinadala iyon ng kasabwat mo. Tama, sa panahon ngayon, laging grupo ang nagpapatakbo ng mga scam. Isang tao ang nagpapakita ng mukha, habang isa naman ang kumokontrol sa account. Normal lang iyon. Ang dami mong alam tungkol dito. Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman. Kasabot mo ba ang taong nagte-text sa akin? Kailangan lang nating tingnan ang login device para malaman. Gusto mo na naman mag-imbestiga? Online ang account ngayon. Mag-iwan ng record ang login device at IP address. Tingnan mo. Basta mahanap ang taong ng scam sa akin, makikipagtulungan ako sa lahat. Kumalma ka, huwag mong hayaang kontrolin ka niya. Siya ang nang scam sa'yo. Ikaw ang pera. Ako ang na-scam, hindi ikaw. Sino sa inyo si Milo? Ako. May nagsumite ng anonymous report na may isa ka pang smartphone na nakatago sa locker mo sa dorm. Ano?
Teka, Milo, nangangahas ka pa ring sabihin na wala kang pangalawang phone. Wala talaga akong isa. Dahil may nag-report, tingnan natin. Ako mismo ang magbubukas ng locker ko para patunayang inosente ako. Sasama rin ako. Mga babae, bumalik muna kayo. Hintayin ninyo ang balita mula sa akin. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na aalamin ko ang buong katotohanan. Kailangan kong malaman ang totoo. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakalapit sa phone sa locker bago iyon. Halika, sabay nating tingnan. Diyos ko, ang intense ng dramang ito, parang nagbi-binge watch ako ng drama. Hindi ako makapaghihintay hanggang malaman ko kung paano ito matatapos. Ako rin, ngayon kailangan kong malaman kung sino talaga ang scammer. Milo, ikaw mismo ang magbukas ng locker na ito, wala sa amin ang hahawak. Milo, hindi pa huli para umamin ka ngayon. Bakit ba nagmamadali ka? Tingnan mo, may dalawa nga talaga siyang phone. Hindi ito sa akin. Kung ganoon, paano ito napunta sa locker mo? May naglagay nito rito. Teka, may naglagay na naman? Pakitang tao lang pala ang paggamit ng flip phone, nagkataon lang ang magkaparehong relo, at ngayon may lumabas na phone sa locker mo, at may nagbabalak na naman umanong manira sa iyo. Milo, kung kailangan mo ng pera, bakit hindi mo na lang sinabi noon? Paano ka matutulungan ng kahit sino kung ganito ang ginagawa mo? Ang bilis ninyo naman. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Teka. Tingnan ninyong lahat kung ano ang nasa loob. Sinasabi mo pa ring hindi ito phone mo. Talagang hindi ito sa akin. May naninira sa akin. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Hindi na pwedeng galawin o gamitin ang phone na ito. Kailangan itong i-seal bilang ebidensya. I seal. Sa tingin ko, natatakot ka lang na may lumabas pang ebidensya. Hindi. Ang larawang ito sa lock screen, kinunan ito mula sa loob ng dorm. Kaya may dalawang bagay tayong kailangang imbestigahan ngayon. Ano? Una, sino ang bumili ng phone na ito? Pangalawa, kailan ito inilagay sa locker? Sarili mong locker yan. Sino pa ang makakapaglagay niyan doon? May mga gasgas sa kandado. Meron nga. May ekstrang susi ba ang dorm? Bawat kwarto ay may isa, nakatago sa duty office. Sander, pumunta ka ba sa duty office kagabi? Milo, huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Kung ganoon, tingnan natin ang sign-out record ng duty office. Hindi ako kumuha ng susi, hindi ko naman sinabi na ikaw ang kumuha. Sige, tingnan ninyo, pero hanggang hindi ito lubusang nalulutas, walang pwedeng magbintang sa akin, at kasama ka rin doon, kung sino man ang humiram ng ekstrang susi ng room 302 kagabi. Nandito ang pangalan ni Xander. Tama, ako yun, humiram ako ng susi, pero may kukunin lang ako kay Milo. Nag-aaral ako sa library kagabi, naka-off ang phone ko, paano mo nakuha ang tawag ko para magtanong? Baka sinabi lang niya sa akin ng personal. Hindi ako bumalik sa dorm kagabi. 8:40 ng gabi nang hiniram ang susi, pero nasa library ako mula alas 8 hanggang alas 10. Kung ganoon, baka mali lang ang oras na naalala ko. Akala ko hihilingin mong kumuha ako ng isang bagay para sa iyo. Nagkamali ka ng oras, Lee, para mabuksan ang locker ko. Sa totoo lang, hindi ko naisip ng ganoon kalayo. Kung ganoon, binuksan mo ba talaga ang locker niya o hindi? Hindi, humiram lang ako ng susi, hindi ko man lang ito ginamit. May kamera ba sa labas ng duty office? Meron. Basta-basta ka na lang nang hihimasok sa pribadong gawain ng mga estudyante. Dorm ito, pampublikong lugar ang duty office, at maaari pa ring suriin ang phone na ito para sa purchase records, fingerprints, at login devices. Bakit ka nagmamadali? Ibig kong sabihin, Vienna, hayaan mo na, nakikita kong sinusubukan lang ni Milo na gawin akong scapegoat. Scapegoat? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, sino ang naglagay ng phone na iyon sa locker? Milo, kailangan ba talaga ito? Alam kong galit ka pa rin dahil noon, nakipag-break ako sa iyo at pinili ko si Xander, pero hindi iyon dahilan para siraan mo siya dahil lang sa selos. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Sobra mo lang pinag-iisipan ito. Halika na, tingnan natin ang mga kamera sa duty office. Siya nga ba talaga? Kinuha ko lang ang susi, hindi ko binuksan ang locker niya. Sinasabi mong hindi mo binuksan, kaya malinaw na iyon. Kung ganoon, para saan mo kinuha ang susi? Ako. Maaaring hindi mapatunayan ng footage na ito na ikaw ang naglagay ng phone, pero sapat na ito para mapatunayang nagsinungaling ka lang. Tapos na ang lahat, wala ka nang mapagtataguan. Sinasabi mo pa ring hindi mo kailanman ginalaw ang locker niya? Ano ba ang nangyayari sa phone na ito?
Hindi ko ito kinuha, sarili kong phone ito. Kung ganoon, bakit nasa locker ko ang phone mo? Masyadong malabo ang footage, hindi siguradong ito rin ang phone na nasa locker. Kung ganoon, subaybayan natin kung saan nanggaling ang phone, nasa locker mo mismo ang phone. Kailangan pa ba talagang alamin kung saan ito nanggaling? Siyempre, kailangan, kung may makakapaglagay ng phone sa locker ko, ganoon din kadaling ibintang sa akin ang isang account. Sinabi mong ilagay ko iyon. Sinabi kong maglagay ka ng phone sa locker ko. Sinabi mong natatakot kang mahuli kaya pinatago mo muna sa akin. At ngayong nabunyag na, ibinibintang mo sa akin. Sino ba talaga sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo? Diyos ko, bawat minuto ay lalong nakakakaba ang dramang ito. Tama, sulit na sulit ang pagliban sa klase para mapanood ito. Hoy, sino sa tingin ninyo ang tunay na scammer? $1 ang pusta ko, si Milo iyon. Galing siya sa isang liblib na nayon. Hindi na nakapagtatakang manloko siya ng mga tao para sa pera. Pwede ninyong subukang ibintang ito sa akin, pero kanina lang ay nagme-message pa ang account na iyon kay Daisy. Nandoon ako mismo noong nangyari iyon at nasa mesa mismo ang flip phone. Paano mo ipapaliwanag iyon? Kung ganoon, siguro kasabwat mo ang nagpadala noon. Paano ka nakakasiguro na may kasabwat ako? Karaniwang taktika iyan ng mga scam ring. Bakit nakapagtatakang alam niya ang tungkol dito? Parang ang dami ninyong alam tungkol dito. Tigilan ninyo ang pagtatalo. Ay sisil ko muna ang phone at ibibigay sa IT center ng paaralan para ma-verify. Magtatala muna ako ng paunang report, saka natin susundin ang opisyal na proseso. Hindi, sangkot ka rito. Wala kang karapatang hawakan ang phone na ito. At ikaw meron? Siyempre, ako ang Vice President ng Student Council na namamahala sa pagtulong sa kaayusan sa campus. Mas lalo kang dapat umiwas sa investigasyong ito. Umiwas sa alin? Ikaw ang magsabi. Imposibleng si Xander ang gumagawa nito ng mag-isa, buong panahong ito ay lihim na nakikipagtulungan sa kanya si Vienna. Mas malaking pakana ang nasa likod ng lahat ng ito. Narinig kong talagang may nahanap na phone sa locker niya. Kailangan mo pa bang magtanong? Kung ganoon, kumpirmadong katotohanan na iyon. Lahat, wag muna ninyong ikalat ito para hindi masira ang reputasyon ng paaralan. Hintayin muna natin ang resulta ng investigasyon bago tayo magsabi ng iba. Binabaluktot mo ba ang kwento? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Maginhawa mong hindi binanggit ang ekstrang susi sa security footage. Hindi pa kumpirmadong impormasyon iyon. Kung ganoon, hindi rin kumpirmado ang phone na iyon. Hindi ako natatakot sa investigasyon, pero hanggat hindi ito kumpirmado. Ang sinumang tatawag dito na kumpirmadong katotohanan ay tumutulong sa scammer. Pupunta ako ngayon sa IT center ng paaralan para tingnan ang serial number ng phone. Huwag kang mataranta, naasikaso ko na ang second-hand marketplace. Isantabi muna natin ang laman ng chat, subaybayan lang natin kung saan nagmula ang device. Bakit ikaw ang may karapatang mag-imbestiga nito? Sangkot ka rito. Dahil hindi lang ako major sa computer science and technology, ako rin ang kampiyon sa cybersecurity competition ng buong campus. Ang pagsuri sa back-end login logs, pagsusuri ng mga IP address, at pagsubaybay sa device fingerprints, lahat ng iyan ay eksperto ako. Yesed, malaking bagay na ba iyon? Ano naman ang mapapala sa pagsuri nito? Hindi ito ang phone na binili ko. Kung may nag-frame sa akin, magagamit natin ang serial number nito para matunton ang bumili. Sino ang bumili? Riverborne ang pangalan ng buyer. Sino iyon? Palayaw lang. Kahit sino pwedeng gumamit niyan. Sa labas ng Student Council Activity Room ginawa ang transaksyon. Ang daming dumadaan sa Student Council Activity Room araw-araw. Paano mo malalaman kung sino iyon? Nag-iwan ng phone number ang buyer. Susuriin mo ang phone number ng isang estudyante. Labag iyan sa mga patakaran. Hindi ko ilalabas ang buong numero. Susuriin ko lang ang huling ilang digit, nagtatapos sa 2196. Ano ang mga huling digit ng phone number mo? Bakit ko sasabihin sa iyo? Hindi mo kailangang sabihin. Malalaman din natin. Oh, heto ang announcement ng resulta ng pinakabagong Student Council election. Karangalan kong nahalal bilang Vice President ng Student Council. Para mas madaling makontak ako ng mga kaklase, inilalabas ko ang personal kong contact number, 138-2196. Gagawin ko ang lahat para malutas ang mga problema ng lahat at buong tapat na maglingkod sa buong student body. Impossible. Ikaw ang bumili ng phone na iyon. Diyos ko, pati pala ang Student Council President ay nadamay sa lahat ng ito. Lalong nagiging wild ang dramang ito.
May nakakaalam ba kung kailan magkakaroon ng pahinga para makapagbanyo? Kailangan kong magbanyo. Hindi ba pwedeng bumili ako ng backup phone para sa student council? Kung backup phone ito na binili para sa student council, bakit nasa locker ko? Paano ko malalaman? Baka may kumuha nito. Hindi ba sinabi mo lang na ito ang phone na sinabi kong ilagay mo sa locker? Tama, bakit? Kung ganoon, bakit si Vienna ang bumili ng phone na ito? Milo, o bakit? O sino na naman ang naghihinala sa akin? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hindi ko alam, tumutulong lang ako. Tumutulong kanino? Sino ba talaga sa inyo ang nagsisinungaling sa akin? Hindi ko alam. Huwag mong hayaang iligaw kanila. Hindi sa akin napunta ang pera at hindi ako ang gumamit ng account. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang pagsubaybay sa payment QR code. Milo, tama na. Sige, mag-imbestiga kayo, ngayon, mababawi ko ang perang pag-aari ko. Unang nag-login ang scam account sa phone na ito ng alas 9:03 kagabi, at noong oras na iyon, nag-aaral ako sa library. May patunay ka ba? May sign-in sheet sa library, gabi-gabi akong pumupunta roon, lahat ay nakatala. Pwedeng pekin ang mga sign-in kung may pumirma para sa iyo. Talagang handa ka sa lahat ng dahilan, pero sa kasamaang palad, may entry records at mga kamera ang library, malinaw na makikita ang lahat. Nag-aaral si Milo sa library kagabi mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Makikita sa entry record na pumasok siya ng alas 8 at 1 minuto ng gabi at umalis ng alas 10 at 6 na minuto, ibig sabihin, imposibleng nagamit niya ang phone na iyon sa dorm. Posible ring nag-login siya ng mas maaga at may ibang nagpadala ng mga mensahe para sa kanya. Kung ganoon, alamin natin kung sino ang nakakonekta sa phone na iyon ng alas 9:04. Ano ito? Pangalan nito ng hotspot na dati nang pinagkonektahan ng phone na ito. Yejayang A. Sander, Yejayang A ba ang pangalan ng hotspot ng phone mo? Hindi, tama, sige, buksan mo at ipakita sa lahat. Buksan ko man o hindi, nasa network back-end ng paaralan ang mga connection record. 1 minuto lang para suriin iyon. Tatanungin kita ulit. Ikaw ba ang taong nakikipag-chat sa akin? Hindi ako yun, hotspot lang iyon. Hindi nito napapatunayang si Xander ang nang-scam sa kahit sino. Pero ang package ng relo ay nilagdaan din gamit ang numerong nagtatapos sa 8372, kapareho mismo ng huling 4 na digit ng phone number mo. Kung ganoon, ikaw ang kumuha ng pera. Hindi, matagal ko nang hindi ginagamit ang numerong iyon. Ang numerong hindi mo na ginagamit ay pwede pa ring makatanggap ng package at pera. Xander, hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Identity theft at malisyosong panluloko na ito. Ginamit mo ang mga larawan niya para makapanghingi ng pera sa akin. Hindi ako. Siya ang nagbigay sa akin ng pahintulot na gamitin ang mga iyon. Sinabi ko bang magpanggap ka bilang ako, kunin ang pera niya, at isuot pa ang relo na binili niya? Tama na. Hanggat hindi lumalabas ang opisyal na resulta ng investigasyon, walang pwedeng basta-bastang magbintang sa iba. Sige, maghihintay ako. Vienna, ano ang gagawin natin ngayon? Nalaman na niya ang lahat. Huwag kang mag-alala. May isa pa akong gagawin. Huwag mong kalimutan kung sino ang nasa likod ko. Kung ganoon, siya nga iyon, hindi ba? Siya ba ang taong nakita ang phone sa locker? Nagsidatingan na ang lahat ng biktima, tapos ibinibintang niya sa roommate niya. Ang lupit naman. Hindi naman ganoon ang nangyari. Hindi siya nanloko ng kahit sino. Mali kayong lahat. Daisy, magtiwala ka sa akin. Sige, kahit hindi pa lumalabas ang huling resulta, naniniwala akong hindi masamang tao si Milo. Salamat. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mababawi ko para sa iyo ang pera mo. Hindi na kailangan. Bago pa maging matibay na ebidensya ang mga ito, walang saysay ang sinasabi ng kahit sino, at malinaw na may isang taong nagpapalala ng pambabatikos ng publiko mula sa likod ng lahat ng ito. Hindi ko sinisisi si Milo, malamang talagang desperado lang siyang magkaroon ng pera. Xander, hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang pagpapanggap na ito? Milo, hindi ko na nga pinapansin ang pagdamay mo sa akin dito. Ano pa ba ang gusto mo? Tama, Milo, huwag mo nang palalain pa. Hindi man lang makapag-login ang phone ko sa isang account para makipag-chat sa kahit sino at ang transfer account ni Daisy. Biktima rin ba rito si Xander? Milo, inilalabas mo ang pribadong impormasyon para pag-awayin ang mga kaklase mo. Sinusubukan mo bang puntiryahin si Xander? Naglalahad lang ako ng ebidensya. Ang mga hindi pa beripikadong pahayag ay maituturing na pagpapakalat ng chismis. Mapapatunayan kung hindi kay Milo napunta ang pera. Kanina lang, itinuro mo siya sa cafeteria, tapos bigla mong binabago ang kwento mo.
Sino ang makapagsasabing hindi kanya binayaran? Kalokohan ang sinasabi mo. Kung ganoon, pagkatapos ninyong magkita ng personal, nagkaibigan ba talaga kayo? Hindi ko talaga inasahan ito, Milo. Lumala ng ganito ang panlasa mo pagkatapos mo akong iwan. Hindi rin naman maganda ang panlasa mo, kung hindi, bakit mo siya pinili? Ano ba ang sinasabi mo? Daisy, huwag ka nang magalit. Ang taong marumi ang isip ay natural na marumi ang tingin sa lahat. Ano? Tinamaan ka kaya nagagalit ka ngayon? Naiintindihan ko na, hindi niya kailangang patunayang inosente si Xander, kailangan lang niyang patuloy na pagdudahin ako ng lahat. Ito ay opisyal na ebidensya para sa kaso. Mula sa puntong ito, lahat ng ebidensya ay ibibigay sa mga opisyal na investigador, at ang sinumang sadyang nag-i-edit ng mga palihim na nakuhang footage para baluktutin ang kwento ay humahadlang sa investigasyong ito. Sage, bakit ka nandito? Ano, hindi ka masayang makita ako? Siyempre, pumunta ako para suportahan ka. Hindi ko lang inasahang pupunta ka talaga. Ikaw talaga, loko ka, pareho tayong nakapasok sa parehong pagsusulit mula sa iisang liblib na nayon. Tapos may ganito kalaking nangyari, hindi mo man lang sinabi sa akin. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, sino ang nakakaalam kung gaano kanila pinagmalupitan? Milo, sino siya? Si Sage, kaibigan ko na kinalakihan ko mula pagkabata, kasalukuyang nag-i-intern sa isang law firm. Sinabi mo lang na nagsampa ka ng kaso. Tama, dahil parehong naninindigan ang dalawang panig sa kani-kanilang kwento, kailangan natin ng mga profesional para alamin ang katotohanan. Salamat! Ayos lang ang pagsampa ng kaso, pero hindi ba dapat suspendihin muna ang eligibility ni Milo para sa financial aid hanggang lumabas ang resulta? Ano ang sinabi mo? Sage, alam na alam nila kung gaano kahalaga sa iyo ang eligibility mo para sa financial aid at ginagamit nila iyon para takutin ka. Huwag kang mag-alala, may plano ako para rito at hindi ko hahayaang magtagal pa ito. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Hello? Ano? Ano ang nangyari? Tumawag lang ang tatay ko at sinabi niyang narinig ng nanay mo na maling inaakusahan kang ng scam ng pera rito. Nag-alala siya ng husto kaya nagmadali siyang pumunta rito kagabi. Dapat makarating siya bukas ng umaga. Ano, ma? Bakit ka nandito? May nagsabing may utang kang pera at baka maparusahan ka pa. Hindi mapalagay ang nanay mo kaya inilabas ko ang lahat ng pera natin sa bahay. Wala akong utang kaninuman. Maling inaakusahan nila ako. Hindi ko hinihiling na umamin ka sa kahit ano. Nag-aalala lang ako na baka maipit ka at mawala ng pera. Ma'am, tunay akong humihingi ng tawad. Ako ang nagkamali ng paghusga sa kanya kahapon. Hindi mo kasalanan. Nascam ka rin. Ma'am, huwag kang mag-alala. Tiyak na papanigan ko ang anak mo at ilalantad kung sino ang nanloko sa akin at kumuha ng pera ko. Pati ang nanay niya ay pumunta para ibalik ang pera, pero sinasabi mo pa ring wala siyang ginawang scam. Tama, walang ginawang scam ang anak ko. Tigilan ninyo ang pagkuha ng video sa kanya. Auntie, saglit lang naligaw ng landas si Milo. Maiintindihan nating lahat iyon. Huwag po kayong masyadong magalit. Sinabi ng anak ko na hindi niya ginawa, kaya hindi niya ginawa. Auntie, ayos lang na ipagtanggol ninyo ang anak ninyo, pero kailangan pa rin ang paaralan ng ebidensya. Ebidensya? Hindi ba kayo mismo ang patuloy na nagbubura nito habang lumilipas ang mga pangyayari? Kahapon, nagkamali ako ng paghusga kay Milo. Nakumpirma na nating hindi sa kanya ang payment QR code, at hindi rin siya ang lumagda sa pagtanggap ng relo. Oh, Daisy, wala pang inilalabas na resulta ang investigation team, hindi responsable ang pagsasalita ng ganito sa publiko. Nascam ako at kinuha ang pera ko, tapos ngayon hindi man lang ako pwedeng magsalita tungkol dito. Ang rumor post kanina ay ipinadala mula sa isang device na nakakonekta sa internal network ng Student Council. Vienna, nangangahas ka bang sabihing wala kang kinalaman dito sa likod ng lahat? Ako, iyong footage na kinunan niya? Iyong post na inilabas mo? Talagang mahusay kayong magtulungan. Hindi ako iyon, ang perang ito ay para sa pagkain ng anak ko, hindi para pilitin siyang umamin sa isang kasalanan. Mula ngayon, hindi na ako magpapaliwanag, ebidensya na ang magsasalita para sa akin. Nahanap ko na, hindi si Xander ang tunay na pangalan na nakaugnay sa payment QR code, nanay niya. Ano? May panibagong twist na naman? Nakalink sa nanay ni Xander ang payment QR code. Kung ganoon, ito na ang matibay na ebidensya, hindi ba? Ang tunay na pangalan na nakaugnay sa payment code ay nanay mo. Rosa, paano mo ipapaliwanag ito? Ako, sasabihin mo bang nagkataon lang na magkapareho ang mga pangalan? Hindi ko alam kung paano napunta roon ang payment code ng nanay ko, kahit pa nanay ko ang recipient.
Hindi nito pinatutunayang ako ang gumawa ng scam. Baka ninakaw ng iba ang impormasyon ng nanay ko. Ang bilis mong gumawa ng mga paliwanag, kung ganoon, tawagan natin ngayon ang nanay mo para makumpirma ito. Impossible. Buong araw nang ipinahiya sa publiko ang anak ko. Basta-basta kayong nag-imbestiga kung kailan ninyo gusto, pero ngayong pamilya ko na ang nadadamay, bigla na lang bawal. Auntie, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Ang dokumentong ito ay pangalan lang ng recipient ang ipinapakita. Hindi nito inilalabas ang kumpletong personal na impormasyon. Kailangan pa ring ibigay ang detalyadong nilalaman sa opisyal na investigation team para masuri. Hindi ba nasangkot na ninyo ang campus security para sa isang buong investigasyon? Gaano ba kalaki ang gusto ninyong gawin dito? Huwag mong kalimutan, ikaw ang pinakamalaking suspect dito. Si Daisy mismo ang nagbigay ng pahintulot para suriin kung saan napunta ang sarili niyang mga transfer. Bakit ka kinakabahan tungkol doon? Tama. Nagbigay ako ng pahintulot. Pera ko ang nascam. Siyempre, gusto kong malaman kung saan ito napunta. Inaamin kong ginamit ko ang payment code ng nanay ko, pero para lang iyon matulungan si Milo na makatanggap ng pera. Kung ganoon, bakit sinabi mong hindi mo alam? Ikatlong bersyon mo na ito ng kwento. Una, kaibigan ang nagbigay sa iyo ng relo. Pangalawa, sinabi mong tinanggap mo ito para sa akin. At ngayon, sinasabi mong kumukolekta ka ng pera para sa akin. Pero Xander, kahit kailan hindi kita pinakiusapang tumanggap ng kahit isang sentimo. Wala kang smartphone. Kung may nagtangkang magpadala sa iyo ng pera, wala kang paraan para matanggap iyon. Kaya syempre, kailangan mo ang tulong ko. Hindi ko nga alam kung sino siya. Sinabi ng taong kachat ko na ayaw niyang malaman ng roommate niya na tumatanggap siya ng pera, kaya ipinapalipat niya ito sa account ng nanay niya. At ngayon, sinasabi mong pinakiusapan kanyang tumanggap nito para sa kanya. Kung ganoon, bakit sinabi sa chat na itago iyon sa roommate niya? Maaari ring manipulahin ang chat logs, kaya kailangan nating suriin ang login device at mga oras ng pagpapadala ng mensahe. Paulit-ulit kang bumabalik sa mga teknikal na argumento dahil takot ang mga kasinungalingan sa teknolohiya, takot sila sa ebidensya. Talaga bang matutuntun mo kung saan napunta ang pera pagkatapos? Kailangan pa ng karagdagang pahintulot ni Daisy para roon. Kahit hindi natin agad masuri ang mga detalye ng paggastos, makikita natin kung na-withdraw o nailipat sa ibang lugar ang pera. Sige, suriin mo. Ano ang karapatan mong imbestigahan ang nanay ko? Pera ko iyon. Anak, huwag kang matakot. Naniniwala ako sa iyo. Suriin mo. Tuluyan nang nagkagulo ang lahat. Kailangan ko silang balaan agad at putulin ang bakas. Ayos lang kahit hindi sumagot. Mananatili pa rin ang mga record. Anak, ano ba ang nangyayari? May tumawag sa akin at nagtanong tungkol sa payment code. Hindi ba sinabi mong nanghihiram ka lang ng mga larawan ng kaklase para makahingi ng kaunting pera bilang regalo? Ma, tigilan mo ang pagsasalita. Bakit? Hindi ba sinabi mong madaling target ang batang iyon mula sa bundok at hinding-hindi ito matutunton pabalik sa iyo? Ano ang sinabi ng nanay mo? Nanghihiram ng mga larawan para makahingi ng pera bilang regalo, sa wakas, may patunay na tayo na hiniram nga mula sa akin ang mga larawang ginamit sa mga chat na iyon. Hindi iyon ang narinig ninyong lahat. Walang naiintindihan ang nanay ko sa mga bagay na ito. Kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Nakasave na ang recording mula sa phone. Buong panahong ito ay nagre-record ang phone ni Daisy. Siya ang biktima rito. May karapatan siyang itago ito bilang ebidensya. Ibibigay ko ito sa investigation team. Isang tawag lang iyon, hindi nito sinasabi ang buong kwento. Milo, ipinapaalala ko sa iyo, huwag mo nang palalain pa ito. Noong ginagamit niya ang mga larawan ko para mang-scam ng pera, hindi pa ba sapat na pagpapalala iyon? Dumating na ang money trail. Na-withdraw ang mga transfer ni Daisy sa tatlong magkakahiwalay na hulugan. Isang bahagi ang napunta sa campus spending account ni Xander. Isang bahagi ang ginamit sa online shopping. Ano? At isang transaksyon ang halos eksaktong tumutugma sa bayad para sa relo. Ginamit mo ang mukha ko para magpanggap na mahirap na biktima, tapos ginamit mo ang pera ni Daisy para bilhin ang relo na iyon, at isinuot mo pa mismo sa harap ko habang pinalalabas mo akong may kasalanan. Hindi ko sinadyang saktan ka. Gusto ko lang hiramin sandali ang mga larawan mo. Hiramin? Naipit ako sa labas ng cafeteria, tinawag akong scammer sa harap ng buong paaralan, at tinatawag mong panghihiram lang iyon. Ibang usapan ang panluloko mo sa akin, pero bakit kailangan mong idamay ang sarili mong roommate? Dahil napakadali ng buhay niya.
Isang lalaking galing sa bundok, nakakuha ng campus bell, at pinupuri pa siya ng mga guro bilang inspirasyon. Bakit sa kanya napupunta ang lahat? Tumahimik ka. Kung ganoon, ikaw pala ang nanloloko sa pera ko buong panahong ito. Hindi siya nag-iisip ng maayos ngayon. Huwag ninyong seryosohin ang mga sinasabi niya. Ang napapatunayan lang nito ay nagkaroon ng contact si Xander sa pera at sa relo. Hindi nito napapatunayang talagang walang alam si Milo tungkol dito. May isa ka pa bang alas na ilalabas? Tama. Alam niya ang tungkol dito at may ebidensya ako. Ito ang authorization form na mismong pinirmahan ni Milo, pumapayag na ako ang tumanggap ng mga bayad para sa kanya, tumanggap ng mga package, at mamahala sa account niya para sa kanya. Hindi ako kailanman pumirma ng ganoon. Peki iyan. Pumirma ka niyan noong simula ng semestre nang tinutulungan kitang ayusin ang mga papeles mo. Ikaw mismo ang naglagay ng thumbprint mo rito. May perma at fingerprint dito. Milo, paano mo ipapaliwanag ito ngayon? Hindi pa rin tiyak kung tunay na pirma ni Milo iyan. Kailangan natin ng forensic examination para makasiguro. Sige, gawin natin. Hindi maganda ito. Tingnan ninyo ang mukha niya. Malamang tunay ang pirma. Hindi ito authorization form. Isa itong blankong papel na binago mo. Tingnan mong mabuti. May mga bakas pa ng pagkakaidiin mula sa Room 302 inventory checklist sa ilalim nito na nagpapatunay na hindi ito kailanman naging authorization form. Dorm inventory checklist ito. Naalala ko, noong araw ng paglipat natin, sinabi mong kailangang itala ng dorm ang mga mahahalagang gamit ng lahat at pinapirma mo ako at pinag-thumbprint muna. Nagsisinungaling ka. Wala akong anumang mahahalagang gamit noon. Pinagtawanan mo pa nga ako at sinabi mong hindi na kailangang itala ang flip phone ko. Kaya kinuha mo ang papel na pinirmahan na niya at ginawang peking authorization form ang blankong bahagi. Hindi ako iyon. Hindi nagpapatunay ang bakas ng pagkakaidiin na siya ang nagbago nito. Walang problema. Pwede nating tingnan ang original na checklist sa dorm. Heto ang Room 302 inventory checklist. Kakaiba. Bakit nawawala ang original na entry ni Milo? Sino ang inatasang mangolekta ng mga form noon? Noon, bawat kwarto sa dorm ay nagpapadala ng isang estudyante para sabay-sabay na magsumite ng mga form. At para sa Room 302, si Xander ang nagsumite ng mga iyon. Ikaw na naman. Tumutulong lang akong mangolekta ng mga form, pero hindi ibig sabihin noon na ginalaw ko ang kanya. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag na magkapareho ang pagkakalagay ng pirma at thumbprint sa dalawang papel na ito? Dahil iisang papel lang talaga ang mga iyon noon. Kahit binago ang checklist, hindi nito pinatutunayang peke ang authorization form ko. Baka pumayag siya rito kalaunan at umaatras lang ngayon. Hanggang kailan mo balak ipagpatuloy ang pagsisinungaling na ito? Ebidensya lang ang pinagbabasehan ko. Kung ganoon, ebidensya rin ang pagbatayan natin, maaaring suriin ng forensic examination ang papel, tinta, at petsa ng pagkakaprint. Kailangan ba talagang palakihin ng ganito? Noong pinatawag mong scammer ang buong paaralan laban sa akin. Hindi ba sapat na kalaki iyon? Tiyak na tatapusin ko ito hanggang sa huli. Ikaw ba si Milo na maling inakusahan na ng scam ng pera? May gusto akong sabihin sa iyo. Harper, huwag kang magsalita ng padalos-dalos. May mga bagay na mas mabuting huwag nang pakialaman. Kung gusto niyang magsalita, hayaan din niyo siya. Harper ang pangalan mo, tama? Ayos lang, hindi mo kailangang matakot. Sila, sabihin mo sa lahat ang alam mo. Noong unang araw ng semestre, nakita kong inilabas ni Xander nang mag-isa ang checklist na pinirmahan mo. Nagsisinungaling ka. At hindi lang iyon. Palihim niyang kinuhanan ng larawan si Milo ng ilang beses. Sa cafeteria, sa classroom, sa dorm. Lagi siyang kumukuha ng mga larawan, huwag kang magsabi ng mga bagay na hindi mo kayang patunayan. Wala akong video, pero isinulat ko ang mga oras at may recording din ako. Ibigay mo sa akin. Huwag mong hawakan ang ebidensya. Noong una, wala akong lakas ng loob na ilabas ito, pero kung magpapatuloy ito ng ganito, talagang masisira si Milo. Makinig kayong lahat sa mismong laman ng recording na ito. Ang isang hangal na batang tulad ni Milo na galing sa bundok ang pinakamadaling target para gamitin ang awa ng mga tao. Napakahirap niya, bakit hindi gamitin ang mukha niya? Bukod doon, wala man lang siyang smartphone, kaya hindi ito matutunton pabalik sa kanya. Diyos ko, si Xander nga talaga ang nagpapatakbo ng online scam na ito. Kumpirmado na ba talaga ngayon? Wala na sigurong panibagong twist, tama? Hindi mo malalaman. Hindi, peke ang recording na ito. Hindi ito peke, ikaw mismo ang nagsabi nito.
Sa mismong ilalim ng dorm building. Harper, paano mo nagawa sa akin ito? Hindi kanya sinasaktan, sinasabi niya ang totoo. Hindi pa beripikado ang pinagmula ng recording, hindi ito dapat basta ipinapatugtog bilang ebidensya, pero naipatugtog na. Ang sino mang hahawak dito ngayon ay nanggagambala sa ebidensya, huwag mo akong pagbintangang gumagawa niyan. Kung ganoon, huwag mong hawakan. Nagre-record din ako, at kung may magtangkang agawin ito, tatawagan ko ang campus security at iulat ko ang panggagambala sa ebidensya. Ang isang diborsiyadang babaeng tulad ni Daisy na uhaw sa pagmamahal ang pinakamadaling lokohin. Sabihin mo lang sa kanyang mahirap ka at minamaliit ka ng mga kaklase mo, luluwag agad ang puso niya. Ginawa mo ba akong tanga buong panahong ito? Hindi ako yun, maaaring isynthesize ang mga boses. Walang problema, maaari nating ipasuri ito sa forensic examination. Tama, kapag lumaki na ang gulong ito, sasabihin ko na lang na may pangalawang phone siya. May paraan na rin ako para makapasok sa locker niya. Kung ganoon, talagang kinuha mo ang ekstrang susi. Hindi, nagsasalita lang ako. Lahat ng sinabi mo ngayon ay naging ebidensya laban sa iyo. May iba pa. Huwag kang mataranta, ako na ang bahala sa lumang phone. Isa lang siyang batang galing sa bundok, ano ang alam niya tungkol sa ebidensya? Ikaw ang bahala sa lumang phone. Walang napapatunayan ang isang recording lang. Kung ganoon, idagdag natin ang purchase record ng phone, ang spare key log, at ang payment QR code. Ipinapako mo sa isang estudyante ng labag sa batas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mag-imbestiga? Kinakabahan ka na? Nagbababala lang ako, kapag lumaki ang gulong ito, walang makakalabas na walang bahid. Milo, naging girlfriend mo ako noon. Kailangan mo ba talaga akong tuluyang sirain? Kung ganoon, hayaang lumaki ang gulo. Hindi ito pwedeng lumaki. Ibigay mo sa akin ang recorder. Sander, hindi ang recorder ang inaagaw mo. Sarili mong pagkakasala ang sinusubukan mong takasan. Mananatiling nakaseal ang recorder. Ibibigay ko ito sa investigation team. Sino ka para magdesisyon ng iba? Bago mo ako tanungin, gusto ko munang ikaw ang tanungin. Bakit napunta sa student council ninyo ang listahan ng mga estudyanteng nangangailangan ng tulong na pinupunduhan ng Crestview Fund? Iniimbestigahan mo ako. Pasensya na, nagkataon lang na nakita ko iyon habang sinusuri ko ang phone mo kahapon. Vienna, narinig kong tiyuhin mo ang general manager ng Crestview Fund. Ano ba talaga ang binabalak ninyong dalawa? Hindi mo kailangang malaman iyon. Kung ganoon, aalamin ko kung may kinalaman ba talaga ito sa akin o wala. Ano ang nangyayari? Talagang parang boses ni Xander ang recording kanina, hindi ba dapat si Milo ang scammer? Bakit biglang nabaligtad? At ano naman ang tungkol sa Crestview Fund na iyon? Talagang hindi ko kailanman sinaktan si Milo. Hindi mo siya sinaktan? Kung ganoon, kaninong account napunta ang pera ko? Sino ang may hawak ng relo? Sino ang nasa recording na nagsasabing madaling target siya? Daisy, masyado kang emosyonal ngayon. Hindi ito ang oras para magsalita ka. Kahapon, noong minumura ko si Milo, bakit hindi mo sinabi noon na masyado akong emosyonal? Ang Crestview Fund ba ang sumusuporta sa iyo? Tama. Simula nang dumating si Daisy kahapon, nagsimula na akong maghinala. Parang may nakatagong kamay na humihila sa mga lubid sa likod ng lahat ng ito. Pagbalik ko, sinuri ko ang mga listahan ng mga estudyante noong mga nakaraang taon at nalaman kong hindi ako ang unang estudyanteng nangangailangan ng tulong na ninakaw ang mga record. 3 taon na ang nakalipas, may isa pang taong ginamit ang pagkakakilanlan para sa mga mapanlinlang na payment at loan, at kalaunan ay napilitang huminto sa pag-aaral. Kung ganoon, hindi lang ikaw ang pinuntirya nila. Pero ano ang pakay nila sa paggawa ng lahat ng ito? Hindi ko alam. Baka malalaman lang natin kapag nahanap natin ang taong iyon mula 3 taon na ang nakalipas. Milo, huwag kang magdrama. Oh, kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin. Bakit napunta sa kamay ni Xander ang mga record ng financial aid ko para gamitin sa pagpaparehistro ng account? May patunay ka bang ang Crestview Fund ang nag-leak ng mga record sa kanya? Wala pa, pero may patunay akong ikaw ang bumili ng lumang smartphone, at sa recording, sinabi mong ikaw ang bahala sa lumang phone. Hindi pa ni-verify ang recording. Kung ganoon, ipa-verify mo. Sino ba sa tingin mo ang ikaw? Milo, naaprubahan na ang hiling mong access sa records office. Naku! Diyos ko, sino ba ang taong ito? Walang ideya, pero kung kaya niyang maaprubahan ng ganito kabilis ang access, siguradong hindi siya basta-basta. Milo, sino ka ba talaga? Ordinaryong computer science student lang. Talaga? Talaga?
Nagkataon lang na sumali ako sa ilang maliliit na kompetisyon tuwing libre ako at napansin ako ng isang partikular na departamento, iyon lang. Gusto kong suriin ang lahat ng record ng pag-access sa aid file ko mula nang mag-enroll ako. Maliliit na competition. Hindi ganoon ang dating. Hindi basta-basta pwedeng tingnan ang student records kung kailan mo gusto. May mga irregularidad sa data ng mga aid recipient ng Crestview Fund at may otoridad akong mag-imbestiga. Sa ngayon, isa lang itong karaniwang proseso. Saan ka pupunta? Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong bumalik sa dorm. Hindi ka pa pwedeng umalis. Nasa recording ang boses ninyong dalawa ni Vienna. Kung ganoon, magkasintahan din kayong dalawa? Maaaring maging ebidensya ang chat history mo. Hindi ko ito binura. Wala pa naman kaming sinasabing binura mo. O, Milo, sabi ng records office, nawawala ang orihinal mong katibayan ng financial hardship. Kailan ito natuklasan? Ngayon lang, habang sinusuri ang mga file. Walang kinalaman ang nawawalang dokumentong iyon sa nangyayari ngayon. Walang nagtatanong sa iyo. Isinumit ko ang orihinal kong katibayan ng financial hardship noong nag-enroll ako, kaya hindi iyon basta-basta mawawala ng kusa. At hindi lang ang orihinal ang nawawala. Sinabi lang ng mga investigador na 3 beses na itong na-photocopy dati. Sino ang nag-photocopy? Ang Student Council Office. Bakit nasa Student Council ang katibayan ko ng financial hardship? Para sa ilang financial aid activities, tumutulong ang Student Council sa pag-aayos ng mga papeles. Ang pagtulong sa pag-aayos ay hindi ibig sabihin pwedeng i-photocopy iyon ng walang pahintulot. Tumutulong ang Student Council sa college. Ganito na talaga ang proseso noon pa. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang otorisadong proseso. Ano, hindi mo maipakita? Ikaw, batang galing sa bundok. Huwag mo akong kausapin na parang kriminal na nililitis. Tinatanong ko ang tungkol sa sarili kong mga record. Ngayon lang natin nalaman na nawawala ang mga record kagabi. Noong mismong gabing inilagay mo ang lumang phone sa locker ko. Kung ganoon, hindi ka lang nang scam ng pera sa akin, ginagamit mo rin pala ang mga record ko para sa ibang bagay. Wala akong alam tungkol sa mga record. Wala kang alam? Kung ganoon, paano nalaman ng peking account na nakatira ang pamilya ko sa Great Cloud Mountains? Paano nito nalaman na nasa extreme hardship aid ako? Paano nito nalaman na nag-aaral pa ang nakababatang kapatid kong babae? Pwede ring malaman ang lahat ng iyan sa mga usapan sa dorm. Kung ganoon, pinakikinggan mo ang buhay ko at ginagamit ang kwento ng paghihirap ko para makakuha ng simpatya. Buong panahong ito, ginagawa mo palang paraan para kumita ng pera ang buhay ng ibang tao. Tingnan kung sino ang gumamit ng photocopy access ng Student Council kagabi. Si Vienna. Ikaw na naman. Pwedeng gamitin ng kahit sino ang login ko. Hindi ba sinabi mo lang na ganito na talaga ang proseso ng Student Council? Ano ba talaga ang ginawa mo sa mga record ko? Wala akong obligasyong sagutin ka. Kung ganoon, kailangan mong sumagot sa investigation team. Ano ang ginagawa ninyong lahat dito? Director Holt. Lumampas si Milo sa otoridad niya sa pagsuri ng student records at nagdala pa siya ng isang outsider sa records office. Milo, kahit nagtatrabaho ka para sa campus security, kailangan mo pa ring sundin ang proseso ng paaralan. Sinusunod ko ang proseso. Gusto ko lang malaman kung bakit na-leak ang mga record ko ng financial hardship. Iimbestigahan ng college ang bagay na ito. Samantala, wag mo nang palakihin pa ang nangyayari. Tama. Wag mo nang palakihin pa. Milo, hindi mo pa nga lubusang napapatunayang wala kang kasalanan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi siya scammer. Hindi niya kailanman kinuha ang pera. Gusto kong matunton kung saan napunta ang mga photocopy pagkatapos ng nangyari kagabi. Ito, magtatagal ito. Bumalik ka sa dorm at maghintay ng balita. Hindi ba kukulangin ka sa pambayad ng tuition sa susunod na linggo? Kung hindi mo kayang bayaran, tutulungan kita. May pera ako. Huwag mo nang alalahanin. O, Milo, huwag kang masyadong mag-alala. Dahil lang talaga ito sa tindi ng pambabatikos ng publiko ngayon. Kung patuloy kang bibigyan ng aid ng paaralan, lalo lang itong magpapalala ng pambabatikos. Kaya una, hinayaan ninyong magkalat ang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tapos ngayon ginagamit ninyo ang parehong pambabatikos para parusahan ako. Ito ba ang nakasanayan ninyong taktika? Walang ganoong taktika rito. Walang nagpaparusa sa iyo. Pansamantalang pagsususpinde lang ito. Ha! Kapag pinalitan ang tawag, hindi na ba ito pambubuli? Sino ito? Mukhang nanay niya. Anak, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas para makipagtalo sa masasamang tao.
Ma, talagang marunong magpakitang gilas ang pamilyang ito. Hindi kailanman nagnakaw o nang agaw ng pera ang anak ko. Ano ang kinukunan ninyo? Ma'am, wag po kayong magalit. Basta maipaliwanag ng maayos ni Milo ang lahat, hindi siya maapektuhan. Maapektuhan? Iniwan ninyo ang anak ko nang walang pambayad sa tuition. Naalala ba ninyo ang tungkol sa epekto noon? Ikaw ang gumamit ng larawan ng anak ko, hindi ba? Bakit mo ito ginawa? Ma'am, tungkol sa buong katotohanan ng bagay na ito, hahawakan ito ng paaralan. Walang maitutulong ang pagsigaw rito. Kung ganoon, bilisan ninyong ayusin ito at huwag ninyong basta pagbuntunan ang anak ko. Ma, hayaan mo na siya. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa press office. Para saan? Gusto kong maglabas ng pampublikong pahayag dahil gusto ninyong makipaglaban gamit ang opinyon ng publiko, lalabanan natin ito hanggang sa huli. Gusto kong makita kung sino talaga ang paniniwalaan ng publiko sa huli. Maglalabas siya ng pampublikong pahayag, isama mo rin ang kwento ko. Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo? Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa akin. Hindi ko hahayaang masaktan ka pa. Salamat. Ayoko ng simpatya. Gusto ko lang malaman kung sino ang kumuha ng larawan ko, sino ang kumuha ng pera, at sino ang nangialam sa mga record ko. Milo, tingnan mo ito, ma. Hindi mo kailangang magtago. Anak, natatakot akong mapahiya ka. Hindi ikaw ang dapat mapahiya. Saan ka pupunta? Hahanapin ko kung sino ang nag-post niyan. Milo, ano ang ginagawa mo rito? Kayo ba ang nag-post nito? It said, ano kung kami? Nagsasabi lang kami ng mga katotohanan. Tinatawag mong mga katotohanan ito. Siyempre, kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin ang isang bagay. Bakit nagdala ng pera rito ang nanay mo? Nag-alala siyang baka magutom ka dahil sa paraan ng pagtrato sa iyo. Milo, hindi mo kailangang ituring na kaaway ang lahat. Kahit siniraan mo ako, magkaibigan pa rin tayo. Noong araw na kinuha mo ang larawan ko at ginamit mo ito, tumigil ka ng maging kaibigan ko. Milo, pwede ba kitang makausap? Nadia ang pangalan ko. Noong nakaraang taon, nakatanggap din ako ng aid mula sa Crestview Fund, pero ilang buwan na ang nakalipas, nalaman kong ginamit din sa panloloko ang sarili kong mga record ng financial hardship. May nag-apply pa ng subsidy gamit ang pangalan ko at na-process iyon sa Student Council Office. Sandali, sinasabi mong may nag-apply ng subsidy gamit ang pangalan mo. Tama. Noong Nobyembre, napansin kong may hindi inaasahang special hardship subsidy sa pangalan ko, pero hindi kailanman napunta sa account ko ang pera. At pagkatapos, may pumunta mula sa Student Council at sinabi sa akin na may error sa pag-file ng mga papeles ko at na maaaring maapektuhan ang graduation ko kung ipipilit ko pa ang usapin, kaya hayaan ko na lang. Nadia, pwede kang kumain ng walang ingat, pero hindi ka pwedeng magsalita ng walang ingat. Nagsasalita ako ngayon dahil inilabas na ni Milo ang ebidensya sa publiko. Hindi ko akalaing may iba pang biktima, hindi lang ako, kundi pati ang boyfriend ko. Ako si Dawson, na photocopy rin ang katibayan ko ng financial hardship nang walang pahintulot ko, at kalaunan, may gumamit ng pagkakakilanlan ko para kumuha ng online loan. Ano? Hindi ako ang gumawa niyan. Pero alam mong nangyayari iyon? Kayong dalawa, ipaliwanag ninyo ng maayos ang mga kaso ninyo, subukang manatiling kalmado at huwag magpadala sa emosyon, sabihin lang ang oras, lugar, at anumang lead na nahanap ninyo. Noon, pumunta ako sa Student Council Office at si Vienna ang kumausap sa akin. Napakaraming estudyante ang kinakausap ko araw-araw, paano ko maaalala ang bawat pangalan? Hindi mo naaalala? Kung ganoon, pinapirma mo ako ng statement na kusang isinusuko ko ang karapatan kong ituloy ang usapin. Hindi dapat ginagamit ang stamp na iyon para sa mga dispute tungkol sa aid. Baka nagamit ito ng mali ng isa sa mga nasa ilalim ko. Bakit sa bawat masamang nangyayari, maginhawang may ibang taong nagamit daw ito ng mali? Milo, may nakita akong bagong ebidensya. Harper, ano pa ba ang balak mong gawin? Ito ang mga oras na ni-record ko. Ang mga lihim na kinuhanan ni Xander ng larawan mo at ang mga oras na pumunta siya sa Student Council Office. Hindi ako nangahas magsalita noon, pero hindi ko na kayang magkunwaring wala akong alam. Hindi mo kayang tingnan? Sinusubukan mo ring agawin ang ebidensya. Sa ngayon, mayroon tayong 3 linya ng investigasyon. Ninakaw at maling ginamit ang larawan ko. Na-photocopy ng Student Council ang mga record ko ng financial hardship, at may iba pang aid recipients na ninakawan din ng subsidy at pinagkakautangan ng loan gamit ang kanilang mga pangalan. Naniniwala akong may koneksyon ang 3 bagay na ito. Milo, ginagawa mong sabuatan ang isang ordinaryong alitan.
Hindi kami ang nagpapalaki nito. Ang ebidensya mismo ang nag-ugnay sa mga ito. May isa pang taong maaaring may alam. Sino? Si Julian. Siya ang nag-drop out 3 taon na ang nakalipas. Noon, recipient din siya ng aid mula sa Crestview Fund. Siya. Kilala mo siya. Computer science din ang major niya. Senior ko siya noong unang dumating ako sa school 3 taon na ang nakalipas. Malaki ang naitulong niya sa akin, naaalala ko. Noong nag-drop out siya, may sinabi siya sa akin minsan. Sinabi niyang hindi siya ang may utang sa pera. May ibang gumamit ng pagkakakilanlan niya para mangutang. Posible kayang nakipag-ugnayan si Julian kay Isay. Sinabi niyang sabihin ko sa iyo na tumigil ka na sa paghukay. Hindi ka basta-basta palalampasin ng pamilyang Joe. Ang pamilyang Joe. Si Uncle Sterling ni Vienna ang namamahala sa corporate university partnerships at mga aid program. May tiyuhin ding sumusuporta sa kanya ang Student Council Vice President. 3 taon na ang nakalipas, noong nagkaproblema si Julian, si Sterling ang humawak ng kaso. Milo, wag mong sabihin dahil wala kang nakitang ebidensya, idinadamay mo na rin ngayon ang lumang kwento mula 3 taon na ang nakalipas. Gawa-gawa man ito o hindi, malalaman natin kapag nahanap natin si Julian. Matagal na siyang nag-drop out, sino ang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon? Natatakot ka bang bumalik siya? Milo, 3 taon na ang nakalipas noong nag-drop out ako. Sinabi ko na ito, sinabi kong huwag mo nang imbestigahan. Ngayon, ginalaw na rin ang mga record ko. May gumamit ng pangalan ko para tumanggap ng mga bayad, at sinuspindi ang aid ko, tulad ng nangyari sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Sinuspindi rin ang aid mo. Kung ganoon, wala na tayong ibang pagpipilian kundi magtulungan at ilabas ang katotohanan. Ganyan mismo ang ginawa nila sa akin noon. Una, sinabi nilang niloko ko ang subsidy, tapos sinabi nilang kumuha ako ng pribadong loan, at sa huli, naglabas sila ng dokumentong may pirma ko sa isang authorization form at pinilit akong mag-withdraw. May binagong authorization form din ako. Magkita tayo at pag-usapan natin ito, pero huwag sa campus. 1 oras mula ngayon, magkita tayo sa eskinita malapit sa lumang istasyon ng tren. May taong nag-drop out 3 taon na ang nakalipas na biglang lumitaw para tumestigo, at naniniwala ka talaga sa kanya. Naniniwala kami sa ebidensya. Kung ganoon, hintayin mong magkaroon talaga kayo ng ebidensya bago kayo magsalita sa amin. Ipapaalam niya agad kay Sterling. Kung ganoon, pupunta pa rin tayo. Siyempre pupunta tayo. Sasama rin ako. Kailangan kong malaman kung saan talaga napunta ang pera ko. Sasama rin kami. Mas marami tayo, mas mapanganib. Kayong dalawa, manatili sa school at suportahan ang ebidensya. 3 taon na ang nakalipas, inakala ko rin na basta maipapaliwanag ko ng maayos ang lahat, magiging maayos na ang lahat, pero ano ang nangyari? Sinabi nila sa akin na hindi ganoon kasimple. May itinago akong ganito mula noon. Halos kapareho ng sa iyo ang format ng authorization form na ito. Hindi rin nakarating sa iyo ang pera. Tama, pero sinabi nilang ayon sa system, natanggap ko raw ang pera. Bakit ka nag-drop out? Pinutol ang financial aid ko, nagsimulang tumawag sa bahay ang mga nangungulekta ng online loan, bumalik ang dati ng sakit ng nanay ko, at hindi na ako nangahas na ipaglaban pa ito. Milo, sa huli, hindi ikaw ang pinuntirya nila, kundi ang pamilya mo. Iyong post na inaakusahan ang nanay ko na nagpapanggap para makakuha ng simpatya, kaya matagal na pala nilang planong gamitin ang nanay ko para gipitin ako. Noon, sino ang nagpagpapirma sa iyo ng kasunduang ito? Siya. Si Sterling. Masama ito, may paparating. Heto, ingatan mo ito. At sinusubukan mo pa ring lumaban sa amin, kahit hindi mo man lang alam ang sarili mong lugar. Ulitin mo nga at tingnan natin kung ano ang mangyayari ngayon, wala sa inyong makakalabas sa eskinita na ito. Kaya ikaw pala ang estudyanteng nangangailangan ng tulong na gumagawa ng gulo nitong mga nakaraang araw. Hindi ako gumagawa ng gulo, hinahanap ko ang katotohanan. Ang totoo, ang mga taong tumatanggap ng aid na tulad mo ay dapat matutong magpasalamat. Sabihin mo kay Sterling para sa akin, sapat na ang ebidensyang hawak namin ngayon at lalabas din ang pakana niya sa malaot madali. Sandali, hindi ko nakita ang listahang ito noon. Saan mo nakuha? Talaan ito ng mga kahilingan para ma-access ang mga record ng mga aid recipient. Kinailangan ko ring gumamit ng ilang koneksyon para makuha ito. Iyong mga security guard ba noong nakaraan? Mukhang mataas ang posisyon mo sa departamentong iyon. Katamtaman lang. Nandito rin ang pangalan mo. Tama, at ang petsa ng pag-access ay 3 araw ng semestre, mismong araw pagkatapos ipapirma sa iyo ni Xander ang blankong authorization form.
Ibig bang sabihin, pinuntirya ka na nila mula pa noong nag-enroll ka? Ibigay mo sa akin. Ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo ring nakawin ang ebidensya. Confidential na internal company document ito. Wala kang karapatang tingnan ito. Nakasulat dito ang sarili kong pangalan. Sinasabi mong wala akong karapatang makita ito. Nakapag-record na ako ng video habang inaabala ninyo kami at na-upload ko na ito sa cloud. Sa sandaling may humawak sa amin, agad nalalabas ang video na ito sa mga computer ng kinaukulang otoridad. Pag-isipan ninyong mabuti ang gagawin ninyo. Mga mahihirap na estudyanteng hindi alam ang lugar nila. Talaga bang iniisip ninyong kaya ninyong pabagsakin ang pamilyang Joe gamit ang ilang pirasong papel? Kung gagana man ito o hindi, hindi ikaw ang magpapasya. Ano, gusto ninyong subukan? Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Aagawin ba natin? Huwag kayong kukuha ng kahit ano. Kapag lumaki ito, wala sa atin ang makokontrol nito. Maghintay lang kayong lahat. Hindi kayo palalampasin ni Mr. Joe. Hindi nila ito basta-basta palalampasin, lalo na si Mr. Joe. Kung ganoon, nakasalalay na ito kung sino ang mas mabilis kumilos. Siya iyon, ang nasa likod ng online romance scam. Narinig kong lumabas siya kagabi para makipag-ugnayan sa mga tao at pag-isahin ang mga kwento nila. Walang alam ang grupong ito. Ang alam lang nila ay mag-video rito at magkalat ng chismis. Huwag ninyo silang pansinin. Kung gusto nilang mag-video, hayaan silang i-video ng malinaw ang lahat. Hindi ako lumabas para pag-isahin ang mga kwento ng mga tao. Pumunta ako para kumuha ng ebidensya tungkol sa lumang kaso mula 3 taon na ang nakalipas at hindi lang pangalan ko ang nasa listahang ito. May higit sa 100 aid recipients na misteryosong na-access din ang mga record at napilitang magkaroon ng mga loan. Kung ako talaga ang nang-scam sa mga tao, handa akong akuin ang buong responsibilidad. Pero kung may sadyang nag-frame sa akin, gusto kong itanong sa paaralan kung sino ang nag-access sa mga record namin. Milo, naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng paglalabas ng mga record nang walang pagtatakip sa publiko? Alam kong tinatawag ninyo itong paglabag sa privacy ng ibang estudyante, kaya iyon mismo ang dahilan kung bakit tinakpan ko ang mga pangalan ng lahat. Milo, itabi mo muna ang mga dokumentong iyan ngayon din. Direktor, isa lang ang tanong ko. Bakit na-access ang hardship file ko mula pa noong 3 araw ng semester? Normal na bahagi ng proseso ng aid ang pag-access ng mga record. Kung ganoon, ilabas ninyo ang dokumentasyon ng prosesong iyon. Milo, ngayon ay inilalagay mo sa alanganin ang buong paaralan. Ako ba ang kailangang umayos sa gulong ito, o ang taong nagnakaw ng mga record ko? Maaari kong patunayan na hindi siya scammer. Daisy, paaralan ito, outsider ka rito at wala kang karapatang makialam sa mga usapin namin, pero ako ang na-scam. At 3 taon na ang nakalipas, ako ang pinilit na umalis sa paaralan, Julian. Bakit siya nandito? Tapos na tayo ngayon. Noon, sinubukan din nila akong pigilan, sinasabing huwag kong ilagay sa alanganin ang paaralan at umatras ako noon. Pero ngayon, hindi na ako aatras. Direktor, hindi na lang ito personal na alitan ko. Napakaraming estudyante ang napinsala. May utang na paliwanag ang paaralan sa lahat. Milo, dahil ipinipilit ninyong lahat na ituloy ito hanggang sa huli, huwag ninyo akong sisihin kung ibibigay ko rin ang lahat. Humanap kayo ng paraan para patahimikin si Milo. I-suspend ninyo siya kung kinakailangan. Sino ang tintext mo ngayon? Milo, pagsisisihan mo ito. Sino suspend mo ako? Hindi ito suspension. Administrative hold ito. Nasangkot ka sa ilang alitan kamakailan. Mataas ang tensyon ng publiko. Kailangan ng paaralan ng panahon para mag-imbestiga. Ginamit ang pagkakakilanlan ko, ni-frame ako, sinuspinde ang aid ko, at ngayon inaalis ninyo rin ako sa klase. Ginagawa namin ito para protektahan ka. Sterling. Hindi ko inakalang ganito kabilis ang susunod mong hakbang. Sino ang pumirma sa notice na ito? Ako. Mr. Zhao. Siya rin ang taong nagpilit kay Julian na pumirma 3 taon na ang nakalipas. Ikaw si Milo. Tama. Naiintindihan kong nakakaramdam ng kawalan ng katarungan ang isang binatang tulad mo, pero ang paglutas ng problema ay hindi nangangahulugang isasama mo sa pagbagsak ang paaralan at ang fund. Ninakaw ang mga record ko. Hindi ako ang humihila pababa sa kahit sino. Pero kung ipagpapatuloy mo ito, lahat ng tumatanggap ng aid ang magdurusa. Kung masuspinde ang Crestview Fund, maraming estudyante ang mawawala ng pambayad sa pag-aaral. Sigurado ka bang gusto mong magdusa sila dahil sa iyo? Ginagamit niya ang ibang mga estudyante para gipitin ka. Masyado lang niyang pinag-iisipan ang lahat, ipinapaalala ko lang sa kanya na isipin ang mga kahihinatnan ng mga ginagawa niya.
Ang mga kahihinatnan ay dapat mapunta sa taong unang nagnakaw ng mga record. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Isa ka lang maliit na abogado, kaya kitang durugin na parang langgam sa ilalim ng hinlalaki ko. O, ganoon ba? Paano kung sabihin kong narito ako bilang kinatawan mismo ng Crestview Group? Para imbestigahan ang katotohanan. Ikaw, ano ang sinabi mo? Impossible. Isa ka lang college kid na galing sa bundok. Hindi mo nga kayang bumili ng smartphone. Bakit ka naman hihiranging personal ng chairman? Peke dapat ang credential na ito. Peke man o hindi, malalaman mo sa isang tawag. Baka hindi mo alam, pero noong second year ako, dahil sa gold medal na nakuha ko sa National Cybersecurity Competition, espesyal akong hinirang sa National Cybersecurity Oversight Bureau. At part-time akong nag-audit ng network risk at impormasyon para sa mga financial aid program ng mga universidad sa buong bansa. Ilang buwan na ang nakalipas, nagsimulang dumami ang mga anonymous report mula sa mga aid recipient sa iba't ibang universidad na natatanggap ng headquarters ng Crestview Fund. Pero wala ni isang matibay na ebidensyang makapagbibigay ng bakas pabalik sa pinagmulan. Alam ng chairman na naka-enroll ako sa Rivermont University at personal niya akong inatasang mag-undercover na may buong otoridad na imbestigahan ang buong kasong ito ng pagnanakaw ng university aid records, financial fraud, at sadyang pag-frame. Kung talagang chairman ang nagpadala sa iyo, mas alam mo kung ano ang ibig sabihin ng buong usaping ito para sa Crestview Fund. Dahil alam ko mismo kung ano ang nakataya, determinado akong tapusin ito hanggang sa huli. Mas matalas ka kaysa sa inaasahan ko at mas mahirap ka ring kumbinsihin. Heto ang settlement offer, ibabalik ko ang financial aid mo, babayaran ko ang isang semestre mong gastusin sa pamumuhay, at ipapahayag ng paaralan sa publiko na wala kang kasalanan at hindi ka scammer. Milo, napakagandang alok na nito. Bukod pa roon, bibigyan pa kita ng karagdagang pera, sapat para gastusin mo ng malaya sa buong buhay mo. At ano ang kapalit? Burahin mo ang mga pampublikong pahayag mo, tumigil ka sa pagbibigay ng mga interview, huwag na huwag mong babanggitin ang lumang kaso mula 3 taon na ang nakalipas, lalo na sa harap ng chairman, kailangan mong itago ang sikreto habang buhay. Sa madaling salita, mapapatunayang wala akong kasalanan at aalis din akong may pera. Pero makakalaya ang tunay na salarin ng walang kaparusahan at wala ni isa sa ibang biktima ang makakatanggap ng kabayaran. Tungkol naman kina Xander at Vienna, haharapin sila ng paaralan sa pamamagitan ng seryosong disciplinary education. Ninakaw nila ang pagkakakilanlan ko, ginamit ang larawan ko para mang-scam ng pera, nagpeke ng authorization forms, inilagay ang phone para i-frame ako, at tinatawag mong education iyon. Milo, kapag masyadong naging gahaman ang isang tao, kadalasan nauwi siya sa wala. Kung ganoon, tatanggapin ko ang wala. Milo, pag-isipan mong mabuti ito. Napag-isipan ko na ng mabuti ang lahat. Huwag kang agad magdesisyon, Milo. Narinig kong hindi maganda ang kalagayan ng kalusugan ng nanay mo. Tinatakot mo ba ako? Siyempre hindi, naaawa lang ako sa kawawang babaeng kailangang bumiyahe ng malayo para makarating dito. Nag-aalala lang ako na baka may mangyari sa kanya, Milo. Ako na ang bahala sa kalusugan ng sarili kong nanay. At ikaw naman, General Manager Joe, baka mas mabuting sarili mong mga problema ang alalahanin mo. Said, inalok ka na ng alak pero tumanggi ka, kaya parusa na ang susunod. Kung ganoon, Director Holt. Sundin ang karaniwang proseso, ipadala ang suspension notice ni Milo. Sinuspindi ka talaga nila? Hindi naman talaga suspension, natatakot lang silang ipagpatuloy ko ang investigasyon. Pwede ka pang magbago ng isip at umatras ngayon, nag-withdraw ka na 3 taon na ang nakalipas, at patuloy pa rin silang nananakit ng mga tao, kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras. Kakareply lang ng chairman ng Crestview Group sa akin. Pumayag siya sa panukala kong magsagawa ng buong pagdinig at ilabas sa publiko ang buong katotohanan. Napakagandang balita niyan. Tama. Kaya kailangan nating mangalap ng ebidensya, sa lalong madaling panahon, ang layunin ay tuluyang pabagsakin si Sterling at ang iba pa sa pagdinig. Sapat na ba ang hawak natin? Hindi pa. Sa pagdinig, hindi sila basta aamin sa kahit ano. Sasabihin nilang kulang ang ebidensya, hindi alam ang pinagmulan at pagbibintangan tayong nagsabuatan kahit ganito kabigat ang ebidensya. Kaya nilang itanggi pa rin? Kaya nila. Ganyan mismo ang ginawa nila noon. Kapag may kahit isang butas, makakahanap sila ng paraan para baliktarin ang lahat. Hindi natin pwedeng hayaang maulit ang ginawa nila 3 taon na ang nakalipas. Kung ganoon, titiyakin nating bawat piraso ng ebidensya ay bumubuo ng isang kumpleto at hindi matitinag na kadena. Daisy, ikaw ang mag-aayos ng lahat ng transfer record at chat log sa phone mo. Walang problema. Nasa phone ko mismo ang lahat ng orihinal na record.
Harper, ikaw ang gumawa ng timeline ng mga lihim na larawan at recording. Ako, kaya ko iyon. Huwag kang kabahan. Kapag dumating ang oras, kailangan mo lang sabihin ang mga katotohanan. Hindi mo kailangang makipagtalo sa kanila. Tama. Ikaw ang bahala sa lumang kaso mula 3 taon na ang nakalipas, handa akong tumestigo. At ang kailangan kong gawin ay gamitin ang lumang flip phone na ito para patunayan ang pagiging inosente ko. Kung ganoon, paano naman ako? Ano ang gagawin ko? Ikaw ang bahala sa pag-coordinate sa lahat. Hindi pa nakaranas ng ganito sina Daisy at Harper. Gamitin mo ang kakayahan mo bilang abogado para turuan silang humarap bukas sa pagdinig. Walang problema. Ipaubaya mo sa akin. Handa na ang lahat ngayon. Manalo man o matalo, nakasalalay ang lahat sa laban bukas. Sa pagdinig bukas, sabihin mo lang ng eksakto ang ganito. Gusto mong sabihin kung ako ang gumawa ng lahat ng ito ng mag-isa? Ikaw ang kumuha ng pera, nagsuot ng relo at humiram ng susi. Kung hindi mo sasabihin ikaw iyon, sino pa ang pwedeng sisihin? Binili mo ang lumang phone, ibinigay mo sa akin ang mga record, at tinulungan mo pa akong pamahalaan ang account. Nasaan ang ebidensya mo para dyan? Matagal mo nang inihanda ang paraan para makalusot, hindi ba? Sander, disciplinary write-up lang ang pinakamalala mong kakaharapin. Kung bumagsak kami ng tiyuhin ko, kaya mo ba talagang harapin iyon? Bukas, siguraduhin mong kapanipaniwala ang pag-amin mo at mapipigilan ko pa ang pagpapatalsik sa iyo. Pero sabi mo tutulungan mo ako. Tinutulungan na nga kita ngayon. Ang totoo, ginagawa mo akong tagasalo ng kasalanan mo. Huwag mong kalimutan, ikaw ang unang gumamit ng larawan ni Milo para mang-scam ng pera. Sarili mong kayabangan ang dahilan. Tinanggap mo ang relo. Ikaw ang gustong magpanggap na mayamang playboy, kaya huwag kang magmalinis ngayon. Huwag kang mag-alala, boyfriend pa rin kita. Kahit akuin mo ang responsibilidad na ito, hinding-hindi kita iiwan. Sinusubukan mo na naman akong bentahan ng mga pangakong walang laman? Gusto mong masaya kung akuin ang kasalanan mo. Managinip ka. Milo, may ebidensya ako laban kay Vienna, pero kailangan mong mangakong hindi mo ako hahayaang bumagsak ng mag-isa. Ano iyon? Baka may bagong mahalagang ebidensyang lumitaw. Suot mo pa rin ang relo na iyon? Dati, akala ko maganda iyon. Ngayon, nasusuka ako tuwing nakikita ko iyon. Heto ang chat history namin ni Vienna. At dito, sinabi niyang gamitin ko ang larawan mo para irehistro ang account. Nandito mismo. Una, sabihin mo sa akin ng malinaw. May binago ba sa alinman sa mga ebidensyang ito? Wala, gusto niyang burahin ko ang mga iyon, pero lihim akong nagtago ng kopya. Sabi niya, ang isang batang galing sa bundok na gaya mo ang pinakaligtas na piliin, walang smartphone, walang alam sa mga account, at kahit mahuli, hindi niya kailanman maipapaliwanag ang sarili niya. Bakit ngayon mo lang inilalabas ang mga ito? Dahil sinusubukan nilang sa akin ipasa ang lahat ng ito. Kaya hindi dahil pinagsisisihan mong sinaktan ako, kundi dahil itinapon ka nila sa alanganin. Milo, aminado akong nagkamali ako sa iyo, pero mas masahol ang pamilyang Joe kaysa sa akin. Matagal ka nang pinag-interesa ni Vienna, kaya kanya niligawan, kung hindi ka sana naging ganoon kaingat, hindi na niya ako kailangang idamay. Pinatutunayan lang nito na sangkot si Vienna sa pag-frame sa akin. May iba pa akong ebidensya. Ito ang listahan ng mga hardship student na ipinadala ni Sterling kay Vienna. Karamihan sa mga taong nasa listahang ito ay naging mga biktima rin. Bakit ako ang pinili nila? Sinabi ni Vienna na mahirap ang pamilya mo, wala kang smartphone, at perpekto kang gamitin para bumuo ng peking online persona, at mas madaling mahuhulog ang mga babaeng gaya ni Daisy sa ganoon. Napakahalaga ng ebidensyang ito. Handa akong tumestigo bukas, pero kailangan mong mangakong hindi nila ako patatalsikin. Tumestigo ka para mabawasan ang magiging parusa sa iyo. Hindi mo ba ako mapapatawad? Kahit ngayon lang. Magkaibigan naman tayo dati. Sa sandaling ginamit mo ang paghihirap ko para mang-scam ng ibang tao, hindi na tayo magkaibigan. Kung may kahit kaunting konsensya ka pa, bukas sa pagdinig, sabihin mo sa kanila ang lahat ng nalalaman mo. Paano kung baliktarin ako ni Vienna at ako ang pagbintangan? Matatakot siyang tumigil na lang sa pagsisinungaling. Mangyaring maupo ang lahat. Ang pagdinig ngayon ay tungkol lamang sa usapin ng financial aid ni studenteng si Milo. Hindi natin pag-uusapan ang mga hindi pa beripikadong chismis online. Hindi ako sang-ayon dyan. Nagsimula ang usapin ng financial aid ko sa isang peking online account at mga photocopy ng student council records. Kung paghihiwalayin natin ang mga iyon, hindi natin kailanman malalaman ang buong katotohanan. Pinahihintulutan si Milo na ibigay ang buong pahayag niya.
Sige, ano man ang sabihin mo. Sa unang araw, hayagan akong inakusahan ni Daisy sa may pasukan ng cafeteria. Sinabing ginamit ko ang account na Momo para mang-scam sa kanya ng 8,600 yuan. Pero hindi man lang kayang mag-install ng social media apps ang phone ko, lalo nang hindi makapag-link ng payment account. Maaari akong tumestigo, nasa harap niya ako buong oras, habang patuloy na nagpapadala sa akin ng mga mensahe ang account, kaya kahit sa mismong oras na iyon, malinaw na hindi ako ang kumokontrol sa account. Ito ang relo na binili ni Daisy para kay Momo. Ako ang tumanggap ng relong ito, at ako rin ang tumanggap ng pera gamit ang payment code ng nanay ko. Alam kong ikaw ang nang-scam sa pera ko mula pa sa simula. Pero hindi ko ginawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Ipinapayo kong pag-isipan mong mabuti ang mga susunod mong sasabihin. Lahat ng ginawa ko sa ilalim ng utos niya. Sander, ano ang pinagsasasabi mo? Ikaw ang gumamit ng account, at ikaw ang kumuha ng pera. Kapag sinubukan mong ibaling ito sa akin, sisiguraduhin kong ikaw lang ang ako sa lahat ng kasalanan. Ano? Paano niya nagawa iyon? May recording pala siya. Tapos na tayo. Ito ang recording ng tawag na natanggap ni Sander kagabi. At narito naman ang chat log na nagpapakitang inutusan siya ni Vienna na nakawin at gamitin ang larawan at mga record ko. Pwedeng peke ang lahat ng ito. Maaari natin itong ipa-authenticate. Ang mga batang nag-uusap ng basta-basta ay hindi dapat agad ituring na ebidensya dahil lang nagbibiro sila. Studenteng Milo, kapag may alitan sa pagitan ng mga kabataan, karaniwan ang emosyonal na pagbubulala sa chat at hindi sapat ang ilang screenshot para idamay ang buong financial aid program. Tama. Inaamin kong kilala ko si Xander, pero biro lang ang mga mensaheng iyon. Hindi naman talaga iyon mga utos. Nangangahas kang tawagin itong biro, ganoon na lang ba? Tinatawag mong simpleng alitan lang ito sa pagitan ng mga estudyante. Sa ngayon, mukhang usapin ito sa pera sa pagitan ni Xander at Daisy. Pero ginamit niya ang larawan ni Milo para gawin iyon. Si Xander ang dapat managot, pero hindi ibig sabihin noon na may problema mismo sa financial aid program. Kung ganoon, hayaan mong itanong ko sa iyo, paano nalaman ni Xander na nakatira ang pamilya ko sa Great Cloud Mountains? Paano niya nalaman na nasa extreme hardship aid ako? Paano nagawang ilarawan ng peking account na iyon ang sarili kong mga karanasan na para bang sa kanya nangyari ang mga iyon? Normal lang para sa magkakasama sa dorm na malaman ang mga ganoong detalye sa karaniwang pag-uusap. At paano naman ang listahang ito? Paano napunta rito ang pangalan ni Julian? Ngayon, umabot na ang apoy na ito hanggang sa pinakaugat. Studenteng Milo, saan ba talaga nanggaling ang listahang ito? Natagpuan ito sa loob ng lining ng isang folder, at 3 taon itong itinago ni Julian, ang mismong taong sangkot noon. Nakuha na namin ang mga larawan at nakabakop na rin at dala rin namin ang orihinal. Ang isang papel na walang malinaw na pinagmulan ay hindi maaaring ituring na ebidensya. Kung ganoon, tingnan ninyo ang system at alamin kung sino mismo ang nag-access ng mga record ko noong 2 araw ng semestre. Ito, chain check na ito. Baka may ibang gumamit ng account ko, kaya kagabi, nang kinopya ang proof of hardship ko, ibang tao rin ang gumamit ng account mo. Pati ang nangyari kagabi, natunton na rin nila. Isa-isa nang nasasara ang lahat ng paraan ko para makatakas. Nasa meeting room ako kagabi ng 9:00, kasama sina Sage at ilang iba pa, pero ikaw ang nasa campus office at kumokopya ng proof of hardship ko. Inaayos ko lang ang mga record ng financial aid. Kung ganoon, pagkatapos mong ayusin ang mga iyon, bakit ginamit ang mga record ko para magrehistro ng peking account? Hindi ko alam. Kung ganoon, bakit mo binura ang recording kagabi? Ang Student Affairs Office na tumutulong sa pag-aayos ng mga record ng financial aid ay matagal ng karaniwang gawain sa paaralan, bata pa si Vienna, at hindi naging maayos ang proseso, sisiguraduhin kong mapapagalitan siya. Pagpapagalit lang. Studenteng Milo, kailangan nating panatilihin ang tamang pananaw sa usaping ito. Ang paggamit ng ninakaw na account para mang-scam ng mga tao ay problema ni Xander. Ang irregular na internal na proseso sa paghawak ng mga record ay isang hiwalay na usapin. Huwag nating paghaluin ang dalawa. 3 taon na ang nakalipas, eksaktong ganoon din ang sinabi mo. Noon, tinawag din na irregular ang mga record ko. Sinisi rin sa system error ang subsidy ko, at ang pinapirma sa akin ay tinawag ding voluntaryong pag-waive sa karapatan kong ituloy ang usapin. Mr. Joe, 3 taon na ang lumipas, pero hindi pa rin nagbabago ang mga dahilan mo. Julian, noon, ikaw mismo ang pumirma at nagkumpirmang hindi mo na kailanman itutuloy ang usaping ito, dahil may sakit ang nanay ko, at patuloy na tumatawag sa bahay namin ang mga naniningil ng student loan.
Hindi na ako nakapagpatuloy noon nang hindi pumipirma, kaya nag-withdraw ako, at iyan mismo ang dahilan kung bakit nagawa ninyong gawin kay Milo ang eksaktong ginawa ninyo sa akin ngayon. Milo, ipagpatuloy mo ang paglalahad ng ebidensya. Iisang litrato lang ito, pinatutunayan lang nito na ako ay namamagitan lang noon. Namamagitan para patunayang pinilit ko siyang pumirma? Siyempre, hindi mo aminin iyon. Kung ganoon, paano naman ito? Nagtago ka ng recording mula noon. Noong una, balak kong dalhin ito sa pulis, pero nagkasakit ang nanay ko at natakot ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Julian, kung ipagpapatuloy mo ito, masususpinde ang buong financial aid program, at hindi lang ikaw ang mawawala ng pambayad sa pag-aaral. Kung ipinapakita ng sistem na natanggap ang pera, ibig sabihin, natanggap na ito, at kung tumanggi kang pumirma, walang magagawa ang paaralan kundi ituring itong pandaraya sa subsidy. Alam na alam mo ang sitwasyon ng pamilya mo. Talaga bang magtatagal pa ang mga gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo? Nasa kanya talaga ang orihinal na audio recording, at ngayon, malapit nang sirain ng isang mahirap na estudyante ang reputasyon kong binuo ko sa halos buong buhay ko. General Manager Joe, paano mo ipaliliwanag ang recording na ito? Kung sakaling totoong recording man ito, posible pa ring na-edit ito, maaari natin itong ipa-authenticate. Tungkol naman sa nangyari 3 taon na ang nakalipas, marami kang hindi alam na konteksto. Marami akong naiintindihan. Sinuspinde ang financial aid niya, ganoon din ang sa akin. Inakusahan siyang gandaya sa subsidy, ako naman ay inakusahan na ng scam ng pera. Pinilit siyang pumirma para isuko ang karapatan niyang ituloy ang usapin, ako naman ay pinilit na pumirma sa isang settlement. 3 taon na ang nakalipas, gumana iyon para sa iyo kaya inakala mong gagana ulit ngayon. Tama na. Paulit-ulit mong binabanggit ang mga record, paulit-ulit mong binabanggit ang lumang kaso. Pero 600 ang kumuha ng perang na scam kay Daisy. Ano ang kinalaman yon sa tiyuhin ko? Vienna, sinusubukan mo pa rin bang ibaling sa akin ang lahat? Sinasabi mong wala kang kinuha sa kahit anong pera. Sige, kinuha ko, pero ikaw ang nagbigay sa akin ng account at mga record. Ikaw ang bumili ng lumang phone. Sinabi mong ang pagkakakilanlan ni Milo ang pinakaligtas gamitin. Nasaan ang ebidensya mo para dyan? Binura mo na ang chat log pero na-backup ko muna. Pwedeng peke ang mga screenshot. May recording din ako ng tawag kagabi. Aminado akong naging gahaman ako. Nang scam ako kay Daisy at sinaktan ko rin si Milo, pero ang buong planong ito ay si Vienna ang gumagamit sa akin mula pa sa simula. Ako lang at ang tiyuhin niya ang gusto nilang gawing tagasalo ng lahat. Dahil itinuturing na ninyo akong disposable, sige, sabay-sabay na tayong bumagsak dito mismo sa pagdinig. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Patawad. Patawad din, biktima ka rin sa lahat ng ito. Chairman, masama ito. Kakawipi lang ng malayuan ang computer ng records office ng paaralan. Lahat ng dokumento ng bawat aid program, lahat ng record ng mga photocopy, lahat ng access log, lahat ng iyon ay nawala. Ano? Imbestigahan ninyo agad ito. System malfunction ba ito? General Manager Joe, sa mismong sandaling tumuro ang ebidensya sa iyo, biglang nabura ang records office. Napakaganda naman ng timing ng system malfunction na ito. Milo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sayang, huli na ang pagbura mo. Ito ang mga read-only backup na ginawa ko kahapon, at nasync ko na ang lahat sa headquarters ng Crestview Fund. Ang binura mo lang ay ang computer ng paaralan, hindi ang mismong ebidensya. Tungkol naman sa office account ko, maraming taong may access doon, kaya ipagpalagay ko na ibang tao rin ang gumamit nito. Magkapareho talaga ang mga dahilan ninyo ni Vienna sa pagbibintang sa iba para makatakas. Ha. Hindi nakapagtataka na magkamag-anak kayo. Pati ang mga account ninyo, pareho palang napakadaling gamitin ng ibang tao. General Manager Joe, mangyaring umatras muna sa pagdinig na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Chairman, wag po kayong maniwala sa mga kalokohan nila. Wala akong ginawa ni isang bagay. Kung may ginawa ka man o wala, malalaman lang kapag natapos ang investigasyon. Siya ang gumawa ng lahat ng pandaraya gamit ang account. Walang kinalaman doon ang tiyuhin ko. Vienna, kagabi lang sinabi mong poprotektahan mo ako. Kailan ko sinabi iyon? May ebidensya ka ba para dyan? Lisa, syempre meron. Ginamit mo ang larawan ni Milo para makipag-chat, dumaan sa account ng nanay mo ang pera, at nang magkaproblema, sinabi mong inutusan kanyang tumanggap ng pera para sa kanya. Kahit alam na alam mong wala man lang siyang phone at hindi niya kailanman kayang linawin ang lahat. Hindi ako humihingi ng tawad sa kahit kanino rito, pero ayoko nang akuin ang kasalanan para sa kanila.
Hindi kailanman mabubura ng peking pag-iyak ang tunay na kasalanan, at ang bigla mong pagbabago ng panig ay isa lang sa huling hakbang sa larong ito. Handa akong tumestigo. Mula pa sa simula, sinabi sa akin ni Milo na hindi niya ako kilala. Ako ang tumangging maniwala sa kanya dahil ang phone na ipinakita niya sa akin ay lumang flip phone lang. Pagkatapos, patuloy na nagpadala ng mga mensahe sa akin ang account, pero hindi napunta kay Milo ang pera at hindi rin siya ang pumirma para sa pagtanggap ng relo. Lubos akong nagkamali sa kanya, minura ko siya at pinilit kong bayaran niya ako. Handa akong humingi ng tawad sa publiko at handa rin akong buong-buo na makipagtulungan sa investigasyon. Daisy, hindi ikaw ang kailangang humingi ng tawad dito, kundi ang mga taong gumamit sa pagkakakilanlan ko para buuin ang buong planong ito. Sinususpinde ang pagdinig na ito at lahat ng kaugnay na ebidensya ay agad na isa sa ilalim sa kustodya bilang ebidensya. Sterling, Vienna, Sander, kayong lahat ay kailangang lubos na makipagtulungan sa investigasyon. Director Holt, sinusunod ko lang naman ang proseso. Sinunod mo ang proseso para suspindihin ang financial aid ni Milo, pero hindi mo naman sinunod ang proseso para protektahan ang mga record niya mula pa noong una. Tama, talagang na-frame si Milo sa buong panahong ito. Tama, eksakto. Sino ba ang mag-aakalang gagamitin ng General Manager ng Crestview Fund ang mga sariling record ng mga hardship student para magpayaman? Kung iyon talaga ang nangyari, sobra naman ang ginawa ng mga taong nagmura kay Milo kanina, hindi ba? Ako si Daisy. Ilang araw na ang nakalipas, hayagan kong inakusahan si Milo sa mismong gate ng paaralan na nang scam sa akin ang pera, pero ngayong naayos na ang lahat, hindi pala siya ang nang scam sa akin. Totoo ang sinasabi niya mula pa sa simula, pero tumanggi akong maniwala sa kanya. Milo, handa akong akuin ang buong responsibilidad sa pinsalang idinulot ko sa iyo dahil sa buong gulong ito, Milo. Taos puso akong humihingi ng tawad. Daisy, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, pero mula ngayon, sana huwag ka nang basta magtiwala sa isang larawan lang sa screen ng phone. Tatatandaan namin iyan. Momo, kahit peke ang mga chat, tunay na tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Kung papayag ka, pwede pa rin nating subukang magsimula ng totoo. Hindi na kailangan. Ha? Tungkol sa pagkakasuspinde ng financial aid ni studenteng si Milo, malinaw na hindi naging maayos ang naging paghawak ng kolehiyo sa usaping ito. Studenteng Milo, humihingi ako ng tawad. Hindi ikaw ang unang taong humingi sa akin ng tawad dahil dito, pero taos puso kong hinihiling na ikaw na ang maging huling estudyanteng isinakripisyo para protektahan ang paaralan. Magsusumite ako ng nakasulat na self-review at lubos na makikipagtulungan sa investigasyon at hindi dapat dito lang matapos ang lahat. Nadia, Dawson, Julian, kailangan ding masusing imbestigahan ang mga kaso nila. Huwag kang mag-alala, gagawin iyon. Ipapaubaya ko ang relong ito sa investigation team at babayaran din kita. Hindi lang pera ang kailangang itama. Alam kong wala nang saysay ang kahit anong sabihin ko ngayon. Nainggit ako sa iyo, wala kang kahit ano, pero kahit paano, mas malinis ka pa rin kaysa sa akin. Huwag mo nang kailanman bihisan ang sarili mong kayabangan gamit ang paghihirap ng iba. Hahaha, sinuspinde ang posisyon ni Sterling, at sabay-sabay nang inaaudit ang 6 na universidad, paano naman sina Julian at ang iba pa? Ano mang dapat ibalik ay ibabalik, sino mang dapat managot ay mananagot, ibabalik din ang financial aid mo simula ngayon, at pati ang perang na-scam sa mga matatandang babaeng iyon ay unti-unti ring mababawi. Napakagandang balita niyan. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Tama, sa wakas, tapos na. Kaya saan mo gustong pumunta pagkatapos? Gusto ko lang kumain ng masarap at mabusog. Gusto mong sumama? Masaya akong sasama.